Pagkabukas ni Benedict ng pinto, isang malakas na putok ng popper ang agad na bumungad sa kanya. Surprise! Masayang sigaw ni Kriza habang hawak ang party popper at nagkalat ang makukulay na papel sa paligid. Nagulat si Benedict at napakunot ng noo. Anong meron? Kunot noong tanong niya. Lumapit si Kriza. Bakasan ka ba pero hindi mawala ang ngiti sa labi niya. May sorpresa ako sa iyo, Benedict. Nakangiting sambit niya. Hinila niya ang kamay ni Benedict papasok ng bahay. Mula sa kusina, isa-isa niyang inilapag sa mesa ang mga inihanda niya. Niluto ko yung paborito mo. Mahina ngunit puno ng lambing niyang sabi. Nang alisin niyang takip ng kaserola, umalingasaw ang pamilyar na amoy. Kare-kare? Gulat na sambit ni Benedict. Tumango si Kriza. Nagpaturo pa ako kay Manang para siguradong magugustuhan mo talaga. Napabuntong hininga naman si Benedict bago napahilot sa sentido niya. Ako rin, I have a surprise for you. Walang buhay na tugon ni Benedict. Dali-daling inilagay ni Kriza sa lamesa ang mangkok na dala niya. Talaga? May sorpresa ka rin sa akin? Kung ganoon, naalala mo pala yung wedding anniversary natin? Bigla ay napakunot ng noo si Benedict. So, wedding anniversary pala natin ngayon? Balik tanong nito na ikinalito niya. Oo, hindi mo na naman ba naalala? Nanlata akong bigla. Bakit ang sabi mo may sorpresa ka? Naguguluhan kong tanong. Tumango si Benedict. Meron nga. At sakto pala itong sorpresa ko. May kinuha si Benedict na envelope at inabot yun sa kanya. Here's my gift. Happy anniversary. Sana masaya ka ngayong araw na ito. Walang buhay nitong pagbati sa kanya. Hindi maintindihan ni Kriza kung masaya ba si Benedict o galit. Ngunit kahit ganun pa man, mas pinili niyang tanggapin ang envelope saka yun binuksan. Annulment settlement agreement? Pagkabasa niya, naramdaman niya kaagad ang panginginig ng kamay niya habang hawak-hawak ang papel. Surprise! Let's get divorced. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Nakangiti ngunit bakas ang malamig na boses ni Benedict. Pero bakit? Anong dahilan? May nagawa ba akong mali? Sunod-sunod niyang tanong at tila ang kanyang luhay nagbabadya ng bumagsak. Mali? Bulag ka ba para hindi makita na itong 4 na taon na mag-asawa tayo? Isa lang malaking pagkakamali. Sa ating dalawa, pangalan lang ang pagiging mag-asawa natin. Walang pagmamahalan. Ngayon tapos na ang 4 na taon at oras na para tapusin natin to. Malamig ang boses ni Benedict habang umaatras sa pagitan nilang dalawa. Napakagat si Kriza sa ibabang labi. Alam niyang darating ang araw na maghihiwalay sila ni Benedict. But she didn't expect it to happen on the day of their 4th year wedding anniversary. Papaano nga ba sila naging mag-asawa? 4 years ago nalugi ang wine company nila Kriza. Isinugal ng ama niya sa kasinong natitira nilang pera. At sa huli ay lalo lamang silang nalugmok sa utang. Hindi ito kinaya ng kanyang ina at nagbigti ito. Kasunod nito, ang pagpapakamatay din ng kanyang ama. She was left alone kasama ang utang ng mga magulang niya. Akala niya mag-isa na lamang siya ngunit mula sa probinsya ay umuwi ang kanyang lolo Herman at ipinakilala siya sa pamilyang Silvestre. Ipinagkatiwala siya nito kay Lolo Derek na isang malapit na kaibigan mula sa negosyo bago ito pumanaw. And the marriage happened suddenly. At first, it was just a plain marriage. Hindi naman niya inaasahan na mahuhulog ang loob niya kay Benedict. Sinong hindi? Gwapo, matangkad, moreno at matipuno ang pangangatawan nito. Kahit sinong babae, tiyak na mahuhumaling kay Benedict. Ang mali niya lang, umasa siya. Umasa siyang mamahalin din siya nitong pabalik dahil naging mabuti naman siyang asawa. But in exchange, she received a divorce paper. Don't worry, I'll give you 500 million. Kasama ng mansyon at resort sa Maldives na natanggap nating regalo noong ikinasal tayo. Don't think twice. Pirmahan mo na lang agad.
Kung magsalita ito ay parabang naguutos lang sa tauhan. Inabot ni Benedict kay Krisa ang isang buntong dokumento ng walang emosyon. Tiningnan naman ni Krisa ang kasunduan at ang mga numero. 4 years? For 500 million? Tila may pasobra pa. Hindi nga talagang maipagkakailang mayaman ang pamilyang Silvestre. Kailangan ba talaga nating maghiwalay? Kailangan ba talaga ngayong araw din na to? Tanong niya habang pinipigilang tumulo ang luha. Ibinaba niya ang papel at tumitig sa mga mata ni Benedict. At kita niya ang kakaibang emosyon dito. Seryoso ngunit tila may tinatagong emosyon. Yes, kailangan na nating maghiwalay. And it should be right now. Walang alinlangan sa malamig na tono ni Benedict. Bahagyang kumirot ang puso niya ngunit hindi siya nagpakita ng kahit na anong sign ng kahinaan. Talagang hanggang dito na lang yata talaga sila. Sige, pumapayag na ako. Kumuha siya ng ballpen at mabilis na isinulit ang kanyang pangalan sa kasunduan. Saka iyon pinirmahan. Bahagyang nagulat si Benedict. Nakilala niya kasi si Krisa na mahina ang loob. Madaling bumagsak ang luha at mahina ang emosyon. But right now in front of him is like other woman. She looks brave and cool. He felt irritated dahil tila ba wala nang pakialam ang asawa niya. I'll inform you ng oras bukas para maaprobahan ang documents na ito. Kung maaari, mabuti pang umalis ka na ngayong gabi. Malamig na sambit ni Benedict. Hindi na pinansin pa ni Benedict ang nararamdaman niyang kakaiba at pagkairita. At tumalikod na lamang palabas ng village. Tuluyan namang bumagsak ang luha sa mga mata ni Krisa. Kinagabihan, lalo pang lumala ang pagtrato ng mga kasambahay na dati nang hindi maganda ang pakikitungo kay Krisa. Nang malaman nilang pinapirma na siya sa divorce paper. Tinapon ng mga ito ang gamit niya sa labas ng mansyon. Sa wakas, tapos na rin ang pagiging linta mo sa pamilyang Silvestre. Nararapat lang na paalisin ka na ngayon din. Sigaw ni Yaya Marites sa kanya. Hindi sumagot o nagsalita man lang si Krisa. Sa halip, pinulot na lamang niya mga damit niyang nagkalat na sa malamig na semento. At that time, biglang may kotseng pumarada sa kanyang harapan at bumaba doon ang isang sopistikadang babae. Oh, Miss Shaira, nandito ka na pala. Biglang lumapit ang katulong na si Marites at kaagad inalalayan ng kadarating lamang na babae. Taas noong tumingin ng babae sa mga katulong. Be careful holding my things dahil mamahalin ang mga iyan. Hindi niyo yan kayang bayaran kahit buhay niyo pang kapalit. Ngayon ay napagtanto na ni Krisa kung bakit siya gustong paalisin kagad ni Benedict ngayong gabi. Because there's someone who will come. His mistress. Natawa siya sa kanyang isip. Benedict is a cheater. At nasasaktan siya para sa ganitong klase ng lalaki? I don't deserve him. Lumapit si Shaira kay Krisa na may mataas na tingin. Are you Krisa? Hindi ka pa rin umaalis? Mapang mataas nitong tanong. Benedict threw you away. But still there you are at nagkakalat ng baho mo. Walang pakialam si Krisa sa sinasabi nito at patuloy na pinulot ang kanyang mga gamit na nagkalat sa sahig. Are you deaf? Hindi mo ba ako naririnig? Pasensya na, hindi kita naririnig. Sa wakas ay itinaas ni Krisa ang kanyang ulo. Ngunit kalmado ang mukha. Pero may naamoy ako. Isang nabubulok at mabahong basura. Basurang desperada. What? Ang kapal naman ng mukha mo para tawagin akong basura. Hindi ko sinabing ikaw. Wala rin akong binanggit na pangalan. Pero kusa mo namang inako. Pagkatapos ay pinulot niya ang maleta. Excuse me, aalis na ako. Mahirap na kasing magkasakit kung patuloy kong maamoy ang hindi magandang amoy. You bitch! Susugurin na sana siya ni Shaira pero kaagad itong pinigilan ng mga kasambahay. Miss Shaira, hayaan mo na ho ang lintang yan. Hindi siya karapat-dapat na dapuan ng malinis at makinis mong palad. Saad ni Marites. You're right. Kumalma si Shaira. Ngunit may nananatiling tanong sa kanyang isip. Ang akala niya ay sobrang api si Krisa. Bakit tila matapang to't palaban? Ikaw naman ho talagang totoong reyna ng mansyon na ito, Miss Shaira.
Kaya't hayaan mo na lamang ang walang silbing si Krisa. Reyna, Queen of Silvestres Mansion. Oh yes, I like that. Dalhin niyo na ako sa kwarto ko dahil gusto ko nang magpahinga. Tamang-tama ho dahil malinis at mabango na ang kwartong ipinahanda ni Sir Benedict para sa inyo. Tara na ho sa loob. Nakangiting pumasok si Shaira sa loob ng mansyon, habang si Krisa nananatili sa tapat ng malaking gate at nakatitig lang doon. 4 years. Ganun katagal siyang tumira sa mansyon na ito, pero natapos lang ng ganun lamang. Maybe her life is not that important, though this is not the end dahil maluwag naman sa loob niya ang pag-alis dito at maging malayang muli. Malaya na siyang gawing muli ang gusto niya. Kinuha ni Krisa ang kanyang cellphone at tinawagan ng numero ng taong matagal niya nang hindi nakikita. RJ, it's me Krisa. Pwede mo ba akong sunduin? Ang nasa kabilang linya si RJ Guevara, isa sa mga bilyonaryong kaibigan niya. Are you okay? Your annulment thing is all over the news. Akala ko nga, fake news eh. Okay lang ako RJ. Kailangan ko lang ngayon ng matutuluyan. I heard him chuckled. Kung matutuluyan lang, marami ako niyan. Susunduin kita ngayon, ha? Salamat. And one thing, may gusto sana akong malamang impormasyon eh. Can you help me? Of course. Wait for me there. I'm on my way. Ibinaba ni Chris ang cellphone matapos makipag-usap kay RJ. Kasabay nito, dumating ang isang text message. Galing to kay Benedict. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Bukas ng tanghali, let's end this. Humanap ka ng abogado mo kung may nais kang mabago sa agreement. Halatang walang emosyon ang text nito. Mapait siyang napangiti at unti-unting kumalma ang puso niya. Hindi na dapat siyang umasa dahil si Benedict, ang lalaking minahal niya ay isang manluloko at walang puso. No need na ng abogado ko dahil pipirma ako at haharap sa inyo ng abogado mo nang walang hihingiin kahit piso. Walang emosyon niyang sagot. Kinabukasan ay aburido na siyang nakatayo sa harap ng meeting place nila ni Benedict. Talagang sinadya niya pang magpahuli? Saad ni Krisa sa kanyang isip. Ang usapan nila'y tanghali. Pasado 2:00 na at wala pa rin si Benedict. Not only did she arrive early, she also had colorful makeup and was wearing her favorite rose red dress. Pati na ang kanyang mahabang buhok na karaniwang nakalugay ay nakatali na ngayon ng mataas. Kaya't litaw na litaw ang kanyang maputing leeg. Gusto niyang makapag-ayos gaya ng dati at ayaw niyang maipakita na nasasaktan siya. Gusto niya'y magmukha siyang masaya at matapang kahit na ang totoo, masama na ang pakiramdam niya. Halos 10 minuto na lamang bago mag-3:00 nang dumating si Benedict, sakay ng isang magarang kotse na may seryosong ekspresyon ng mukha. When Krisa saw him, ay kaagad na bumilis ang tibok ng puso niya. Ngunit may halong lungkot at pagkadismaya dahil tuloy na talaga ang paghihiwalay nilang dalawa. There's no turning back. Walang ekspresyon si Benedict nang lumapit kay Krisa. You look so happy ah. Sambit nito at mabilis na nagtungo sa pinareserve nitong lamesa. Siya nga itong mukhang masaya eh. Saad ni Krisa sa kanyang isipan. Hindi mapigilan ni Krisa ang mapatitig sa figura ni Benedict. Gusto niyang kabisaduhin ang buo nitong anyo. Dahil hindi niya alam kung kailan ulit sila magkikita matapos nito. Napakabilis ng proseso ng registration, kasamang pagpirma, fingerprint at stamping. Halos tumagal lamang ng 10 minuto. Since pareho na kayong nakapirma, ay hihintay na lang natin ang pag-aproba ng annulment nyo. Ngunit may bagong regulasyon ngayon. Meron kayong 6 na buwan na palugit kung sakaling magbago mga isip nyo. Maaari nating ipa-terminate kagad ang annulment. Paliwanag ng abogado. Matapos magsalita ito ay iniabot nito ang 2 kopya ng annulment application form sa kanilang dalawa. Kinuha ni Chris ang dokumento at tiningnan ang mga kondisyon nito. Nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Hindi mawari kung masaya o malungkot siya. May cooling off period para sa annulment, pero wala para sa kasal? Kung meron sanang cooling off period para sa kasal. Nagdilim ang mukha ni Benedict at ang kanyang maninipis na labi ay kumurba ng bahagyang napaawang. Then what if kung may cooling period para sa kasal? Hindi mo ako pakakasalan noon?
Naningkit ang mga mata ni Benedict habang nakatitig sa kanya. Hindi sa ganoon. Para lang sana nakapag-isip tayo bago nagpakasal. Tugon ni Criza. Nagdilim lalo ang mukha ni Benedict at sa kanya niluwagan ang necktie niyang suot. Noon ay palaging tahimik si Criza. Ngayon ay hindi na mangyayari yun. Malaya na siya. Maghihiwalay na sana sila nang marinig ni Criza ang isang nakakainis na boses mula sa kanilang likuran. Babe, tapos na bang proseso? Sabay nilang nilingon ang nagsalita at doon ay nakita nila si Shaira. Nang mga oras na yun ay tila ibang babae ang nasa harapan ni Criza. Nakadres to ng puti, maamo ang mukha at tila mabait. Hindi katulad ng una nilang pagkikita ng gabing yon. Bukod pa ron, ngayon niya lang napansin na tila malaki na pala ang umbok ng tiyan nito. I told you to stay in the car. Bakit ka lumabas? Malamig dito. You should be careful. Dahil baka mapano kayo ni baby. Hindi ka pwedeng magkasakit dahil dinadala mo ang sunod na tagapagmana ng Silvestre. Puno ng pag-aalalang boses ni Benedict. Tagapagmana? Buntis ka? Gulat na tanong ni Criza na siyang ikinakirot ng puso niya. Nagkatinginan si Benedict at Shaira. Sa kabilang banday napaisip si Criza. Sa pagkakarinig niya sa mansyon kagabi ay ito ay nagbabalik. Marahil ito ang ex-fiancé ni Benedict. Ngunit kasal sila. Kasal pa rin sila. Obvious ba? At narinig mo naman ang sinabi ni Benedict, di ba? Sagot ni Shaira. Napangisi si Criza. Then? You owe me an explanation, Benedict. It's none of your business. Tinitigan ni Benedict si Criza. Ang kanyang gwapong mukha'y kalmado at walang bakas ng emosyon. Hindi na napigilan pa ni Criza ang matawa. I thought you were different. Pero mukhang katulad ka rin ng ibang lalaki. Basta tawag ng pangangailangan, kaagad na bumibigay. What are you saying, huh? Benedict asks. Biglang natauhan si Criza at nawala ng natitirang kalungkutan sa kanyang puso. Hindi lang pala kabet ang inuwi ni Benedict sa mansyon. Kung hindi buntis pa ito. How do you explain this? Huh? It's called adultery. Nakangiti niyang wika. Bago pa makasagot si Benedict, pumagit na si Shaira sa kanilang dalawa na may luha sa mga mata. Criza, it's all my fault. Kung gusto mo siyang saktan o pagalitan, ako na lang. Huwag na si Benedict. Lihim na napangisi si Criza. Kakaiba rin ang babaeng to dahil tila nag-aral ng acting skills sa sobrang galing umarte. Sigurado ka ba? Walang atrasan ha? Kaagad na itinaas ni Criza ang kanyang mga kamay na parabang sasampalin niya si Shaira. Daing kagad ni Shaira kahit hindi pa naman dumadapo ang palad ni Criza sa pisngi nito. Wala pa nga pero kung makapag-react ka, kala mo naman nasaktan ka na ng sobra. Inayos ni Criza ang kanyang sarili. But don't assume, dahil ayokong marumihan ng palad ko ng isang maruming kabet na katulad mo. At isa pa, hindi ako basta nga harang sa inyo kung nagmamahalan talaga kayo. Ayokong maging kontrabida sa kwentong gusto niyong buuin. Hindi makapagsalita si Shaira at nawala ang pagdadrama niyang paawa effect. Looks like the news is legit. Si Benedict at Criza, kasal lamang dahil sa kontrata at wala silang nararamdaman para sa isa't isa. Dahil wala namang asawang basta nalang ipamimigay ang asawa niya sa kabet. Saad ni Shaira sa isip. But since it's adultery, I think kailangan natin muling mag-usap, Benedict. Kailangan nating gawing pantay ang paghahati sa mga ari-arian. Nang marinig ni Shaira na gusto niyang makipaglaban para sa ari-arian, nagmadali siya at hindi na nagpatuloy sa kanyang pagpapanggap bilang isang inosente at kawawa. Aba, teka lang! Benedict has given you 500 million, a mansion, and a resort in Maldives. Sapat na yun para sa iyo ah. At isa pa, 4 na taon ding nilinis ng Silvestre ang pangalan ng mga magulang mo. Binayaran nila ang utang ng pamilya mo. Huwag kang ganid, Criza. Halos matawa si Criza sa sobrang detailed na mga sinabi ni Shaira. I am the legal wife, FYI. Hindi pa kami lubos na hiwalay ni Benedict. At ikaw ngayong nasa harapan ko ay kabet. Kabet lang. Ang lakas naman ng loob mong makialam at kwentuhan ako. Gayong kayang-kaya ko kayong kasuhan. Pwedeng-pwede kitang ipakulong. Parang nasampal si Shaira.
Namula ang kanyang mukha. That's not what I mean. Walang masyadong ekspresyon si Benedict. Nakatitig lang siya kay Krisa na ngayon niya lang nakita ang pagiging matapang nito. He's amazed. Ituloy mo yung sinasabi mo. I want to know your wants. Sambit ni Benedict. Humarap si Krisa sa mapang-udyok na tingin ni Benedict at diretsahang sinabi ang kanyang gusto. To be honest, Benedict, I don't need your money, the mansion, or even the resort. Ayoko. But there's one thing I want. Naningkit ang mga mata ni Benedict. What do you want? Hawak mo ang isang lupain sa probinsya ng Laguna. Ibigay mo yun sa akin. Ilipat mo sa pangalan ko ang titulo. Bahagyang kumunot ang noon ni Benedict na sinusubukang alalahanin. Lupain sa Laguna? Mayaman at malawak ang sakop ng mga Silvestre. Natural na may mga hawak silang mga lupain, lalo na kung tungkol sa negosyo. At ang nais niyang makuha ay kakapiranggot at walang halagang ari-arian nila. Anong nasa isip nito at gusto niyang makuha yun? Anong gagawin niya sa lupa? Ano kayang iniisip nito nang bitawan niyang 500 million sa cash at biglang humiling ng isang lupaing mababa kung kumita? Tanong ni Benedict sa kanyang isipan. Krisa is different now. This is not her wife. That's only what I want. After 6 months, muli tayo magkikita para muling pumirma rito. Kapag nasa akin na yun nakapangalan, saka ko pa lamang pipirmahan ng annulment papers natin. Alright, if that's what you want. Tugon ni Benedict. So, let's end here. Masyado ng maraming oras ang nasasayang. Nakangiti siyang nakipagkamay kay Benedict at tila nakikipagdeal lamang sa isang negosyo. Mabuti at tinanggap yun ni Benedict, kaya't hindi siya napahiya. Akala niya iiwan niya ang mga ito ng may ngiti sa labi at taas noo. Ngunit nanlabo ang kanyang mga mata at bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at bigat ng ulo. Nang tumalikod siya, biglang dumilim ang kanyang paligid at tuluyan siyang bumagsak ng malakas. Akala ni Krisa ay tuluyan na siyang babagsak sa sahig, nang bigla niyang maramdaman ang mainit na bisig na may sumalo sa kanyang balingkinitang katawan. Naamoy niya ang panlalaking pabango nito na sadyang bumagay sa kagwapuhan at nakakaakit na mga mata ni Benedict habang tinititigan niya ito ngayon. You're burning! Nilalagnat ka! Inis at may pag-aalalang sabi ni Benedict. Hinipo ni Benedict ang noon ni Krisa at doon niya mas naramdaman ang init nito. Ang lamig ng titig niya rito ay napalitan ng pag-aalala. Mainit ka nga, Krisa! Bigla ay natauhan naman si Krisa dahil sa ginawa ni Benedict. Tinabig niya kagad ang kamay nito. Bitawan mo ko! Ayos lang ako! Tugon niya saka umayos ng pagkakatayo. Pilit siyang kumakawala sa yakap ni Benedict, ngunit ayaw siyang bitawan nito. Napakagat siya sa ibabang labi nang maramdaman niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Let me go now! Kaya ko ng sarili ko. Damn it, Krisa, ang init mo. Kaya paano ako maniniwala sa'yo? Gustong matawan ni Krisa dahil sa ipinapakitang pag-aalala ni Benedict. Kung kailan sila magdi-divorce, saka ito nagkaroon ng pakialam sa kanya. Samantalang sa loob ng 4 na taon, tila multo lang siya sa mansyon na hindi nakikita. O baka naman, awa lang to. Pwes kung awa na lang to, hindi bali na lang. Ayaw niya maging kawawa sa harapan nito. Pati ng kabit niya. Bitaw na sabi, Benedict. Huwag mo akong tingnan na parang kawawa ko. Dahil hindi. Kaya kong sarili ko. Sigaw niyang muli. Pero kahit matigas ang pananalita ni Krisa, hindi nagsisinungaling ang kanyang katawan. Talagang nangihina ang kanyang buong katawan at tila wala na siyang lakas. Bigla ay binuhat siya ni Benedict ng pa-bridal style. Stay still, Krisa. Dadaling kita sa ospital. What? No! Ano ba? Ibaba mo nga ako! Sabing okay na nga ako eh. Nakaramdam siya ng hiya at tila naiilang habang nagpupumiglas. Baka nakakalimutan mong hiwalay na tayo. Hindi ko nakakalimutan dahil hindi pa tayo hiwalay. Sa loob ng 6 na buwan, asawa pa rin kita, Krisa. Natahimik si Krisa sa sinabing yun ni Benedict. Totoo naman ang sinabi nito pero bakit ganun? Masakit pa ring marinig na pagkatapos ng 6 na buwan ay hindi na sila mag-asawa. At bakit pakiramdam niya ay inilalaban pa rin ni Benedict ang meron sila. Nang makita naman sila ni Shaira na papaalis na, ay bigla itong nataranta at humawak kuno sa kanyang tiyan.
Benedict! Sandali lang, sasama ako. Nahihirapan akong maglakad. Sigaw ni Shaira. Huminto si Benedict at humarap sa kanya. Stay there. Ipasusundo kita kay Luis. Saka tumingin si Benedict kay Kriza. Mas kailangan kong unahing dalhin ang asawa ko sa ospital. Asawa? 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 Paulit-ulit na nag-echo ang mga salitang yon sa tenga ni Kriza. Ang sarap pakinggan na sana. Noon niya pa narinig. Hindi kung kailan maghihiwalay na sila. Lihim na lang na napangisi si Kriza. Mukhang magandang laro itong gustong mangyari ni Benedict. Hihiwalayan niya ako? Kabet reveal? Buntis reveal? Tapos ngayon may pakialam na sa akin at asawa pa raw ako? Gusto mo ng laro? Then makikipaglaro ako sa'yo. Hindi na nagpumiglas si Chris at niyakap ang leeg ni Benedict. Kumurap siya at nagsalita ng mahinahon. Salamat, my ex-husband. Biglang dumilim ang mukha ni Benedict at naging hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Not ex. I'm still your husband. And you're still my wife. At tuluyan na silang umalis. Parang bata naman si Shairang naiwan at tagdadabog. Pagdating nila sa ospital, ay nag-fill up si Benedict ng form at sinamahan na niya si Krisa sa pagkuha ng dugo para masuri ito. Mabilis lang din namang lumabas ang resulta. Napakataas ng viral infection at sinamahan pa ng bacterial infection. Abay kung nagkataong binaliwala mo ito imbis na mainit ka, baka malamig ka na ngayon. Galit na sambit ng doktor saka tumingin kay Benedict. At ikaw naman, anong klase kang asawa? Sobrang taas ng lagnat ng asawa mo. Halos magdeliryo na siya sa init niya. Kasi po, Dok. Doktor, sorry po. Huwag niyo po sanang pagalitan ng asawa ko. Kulang lang po siya minsan sa pag-iisip. Pero kahit na ganun tanggap ko po siya kasi gwapo naman siya, di ba, Dok? Natulala ang doktor at napasampal sa kanyang noo. Pero, Diyos ko po. Ano bang nangyayari sa kabataan ngayon? Basta't gwapo basta nalang mahal agad. Si Benedict naman, tulala at hindi makapagsalita. Anong ginagawa ng babaeng to? Bakit parang ibang-iba siya sa dating kilala ko? Tanong niya sa kanyang isip. Siya. Ito ang reseta ng mga gamot na kailangan mong inumin. Matapos ang 1 linggong gamutan, dapat gumaling ka na. Matapos magsalita ng doktor ay agad itong umalis. Sa ward, silang dalawa lang ni Benedict ang natira at biglang naging kakaibang atmosphere. Awkward alert! Grabe, ang taas ng lagnat mo kanina. Why didn't you call me para nireschedule na lang natin? Napapikit na lang si Krisa dahil na mga oras na yon, mabigat at mainit pa rin ang kanyang pakiramdam. Nakaramdam din siya ng konting lambing kay Benedict, pero alam niyang hindi siya dapat magpadala rito. Maayos na pakiramdam ko kanina bago ako magtungo rito. At saka kung i-reschedule natin, baka hindi niyo ma-enjoy ng kabit mo ang pagsasama niyong dalawa. That's not a big deal for me. Salamat sa tulong mo. Ayos na ako ngayon. Pwede ka nang umalis. Siguradong naghihintay na sa'yo ang mahal mo. Baka mapano pa yung anak niyo sa sinapupunan niya. Ang mga salitang to ay tila gumising kay Benedict. Alright, I'll go now. Palabas na si Benedict nang biglang pumasok ang isang matangkad na lalaki. What the heck happened, Krisa? Bakas sa boses nito ang pag-alala at takot. Ang sabi ko sa'yo, sasamahan kita kanina. Masyado namang matigas ang ulo mo. Just calm down, RJ. I'm alright. Lagnat lang naman to. Anak ng lagnat lang. Nilalang mo lang ang kalagayan mo samantalang kamonte ka nang mawalan ng malay. Natigil din si RJ nang mapansing naroroon pala si Benedict. Narito ka pa pala, Benedict. Bigla ay seryosong sambit ni RJ. Tumango si Benedict. Do you know each other? Hindi maiwasang tanong ni Benedict. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Umiwas din ng tingin si Krisa. Yes, she's my best friend since college. Napakunot ng noo si Benedict. Sa 4 na taon nilang mag-asawa, hindi kailanman nabanggit ni Krisa na mayroon tong kaibigan. At hindi babae, kung hindi lalaki. At hindi lang basta lalaki, dahil isa rin tong bilyonaryo. Si RJ Guevara ay isa ring galing sa mayamang pamilya. Papaanong naging magkaibigan si Krisa at RJ? Samantalang magkaiba ang posisyon nila sa society. Krisa, ito nga pala yung regalo ko sa'yo. Inabot ni RJ ang isang bulto ng lilis. Alam ko namang favorite mo yan. At itong araw na to,
Alam kong mahalaga rin sa'yo. I know this is not a happy day for everyone. Pero alam kong masaya ka dahil malaya ka na. Sinadya itong iparinig ni RJ kay Benedict. Thank you, RJ. Napayakap si Criza kay RJ dahil favorite niya talaga ang bulaklak na ito. Lily means pure and everlasting love, gaya ng pagmamahal niya kay Benedict. Nanlamig si Benedict sa tagpong yun. Tila nawalan siya ng lakas. Hindi niya alam na mahilig sa lilis ang kanyang asawa. Mukha tuloy siyang walang alam tungkol sa asawa. Bakit? Meron ba? Tanong ng isip niya at kaagad na ipinilig ang ulo upang alisin ang nakakainis na tanong sa isipan niya. Bigla ay humarap si RJ sa kanya. Thank you for letting her go. Don't worry, from now on, I'll take care of her. Napakuyom ng kamao si Benedict dahil naiinis siya sa kayabangan ni RJ. May kailangan ka pa ba? Bigla ay tanong ni Criza kay Benedict. Just remember after 6 months, babalik tayo sa civil affairs para pumirma ng final na annulment paper. Tumango si Criza. Okay, tatandaan ko yan. Tuluyan nang umalis si Benedict at naiwan na lamang silang dalawa ni RJ. Nakakatawa yung mukha niya. He looks like a dumb. Sabit ni RJ. Ikaw talaga puro kakalokohan. Mabuti naman at nabasa mo yung text ko at nakapunta ka rito. Of course! Sino bang hindi pupunta lalo na't nalaman ko nakasama mo si Benedict? Baka magbago pa yung isip mo. Shut up, RJ. Natawa naman si RJ. Chill lang. Sorry agad. Kamusta pala yung pinapahanap ko sa'yo? May nakuha ka na bang information? Oo, meron na. Basic lang naman eh. O heto. Inabot sa kanya ni RJ ang isang envelope. Pero sino ba yan? Nothing. Just someone I want to meet in person. Kapwa si Marioso si RJ at Criza habang binabasa nito mga impormasyong nakasulat sa papel. Siya nga talagang hinahanap ko. Mahinang sambit ni Criza. Ngunit sapat na yon para marinig ni RJ. Sino ba kasi yan? At anong kailangan mo sa kanya? Seryosong tanong ni RJ. Siyang taong matagal ko nang hinahanap. Napakunot ng noo si RJ. Makakatulong? Makakatulong ba sa'yo ang isang magsasaka? Marami naman akong tauhan. Bakit hindi ka nalang dun mamili? Gusto mo yung pinakamagaling pang magsasakang ibigay ko sa'yo. Umiling si Criza. No, RJ. Ayoko ng iba. Itong taong to ang kailangan ko. Sandaling nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Habang si RJ, lihim na lamang na napapangiti dahil sa wakas, unti-unti nang bumabalik si Criza. Kung gaano ito kabihasa sa lahat ng bagay. This is a good start. Pero sigurado ka na bang makikipaghiwalay ka na kay Benedict? May silbi pa rin naman siya kahit papaano. Kaya bakit pumayag ka sa annulment? Pag-iiba ng topic ni RJ. Nakaramdam ng lungkot si Criza. Ngunit kaagad niya itong iwinaksi. Hindi siya magpapakita ng kahinaan kay RJ. At hindi niya rin naman maamin na minahal niya si Benedict ng higit pa sa sarili niya. Oo, sigurado na ako. Wala naman na akong kailangan pang patunayan pa kay Benedict. Tapos ng 4 na taong kasunduan. Hindi na dapat yun patagalin pa. Gusto niyang sabihin ang tungkol sa kabit nitong buntis. Ngunit hindi na niya binanggit pa dahil baka magwala ito sa galit. That's a good decision, Criza. I can't wait to finally see you beside me. Tama ka. Ako rin excited na. Dahil nakakasawa at nakakapagod din ang 4 na taong isang butihing asawa na sa huli itatapon lang na parang basura. At Silvestres Village. Napatayo sa kanilang kinuupuan sila Shira at Benedict nang dumating ang mga magulang niya. Magkaibang reaksyon ng dalawa. Si Sonia na kanyang inay kaagad na sinalubong si Shira at hinawakan ng kamay. Nagkakilala na rin tayo sa wakas. Napakaganda mong babae. Bagay na bagay ka sa anak ko. Tuwang-tuwang sambit nito kay Shira. Totoo bang ipinagbubuntis mo ang anak ni Benedict? Tanong pa nito. Tumango si Shira. Opo, 3 buwan na po akong buntis. Grabe, napakagandang balita. Sobra akong natutuwa dahil 3 buwan na rin ang nakalipas. Simula nang mawala ang panganay kong anak. At ang pagbubuntis mo ay para bang magkatugma. Maybe this is God's way to make me happy. Sa kabilang banda, si Henry na ama ni Benedict ay hindi maipintang mukha.
at sukdulan ng galit kay Benedict. "What are you doing, Benedict?" Galit na sigaw nito. "Dad." Napahilot si Benedict sa kanyang sentido dahil alam na niyang magagalit ito. "Hindi pa kayo hiwalay ni Krisa pero nakabuntis ka na ng ibang babae? Ano bang klase kang lalaki? Baka nakakalimutan mo kung hindi dahil sa lolo ni Krisa ay matagal nang wala si Lolo Derek mo. Baka hindi na nakaahon pang pamilya natin. Wala kang utang na loob. 4 na taon nang nakalipas. Nangako kami ng lolo mo kay Lolo Herman na aalagaan namin si Krisa. Pero papaano pa namin matutupad yun ngayon?" Lalo pang nagalit ang kanyang ama at sa hindi inaasahan ay inambahan nito ng suntok si Benedict. Mabilis namang pumagitna si Shaira kila Benedict at sa ama nito. "Tito Henry, don't be mad. Kasalanan ko po ang lahat eh. Hindi ko dapat ipinagbubuntis ang batang ito kung nahihirapan kang tanggapin kami. Aalis ako bukas na bukas din." Paawa effect ni Shaira. "No! Walang aalis sa mansyon na ito. The baby in your belly was signed from my firstborn. Hindi ako papayag na alis ka." Natatakot na sambit ni Sonia. "Henry, wake up! Apo natin ang dinadala ni Shaira. Laman at dugo ng pamilyang Silvestre." "Kahit na, Sonia, mali pa rin ang ginawang to ni Benedict." Bakit mo ba palaging kinakampihan ng babaeng yon? 4 na taon sila ni Benedict pero hindi niya tayo mabigyan ng apo. Anong silbi niya sa pamilya natin? Bukod sa lolo nito na may utang na loob si Papa. Wala na. Year 2013 na, Henry. Iba na ang panahon ngayon. Siguro naman, sapat na rin ang 4 na taong tinulungan natin si Krisa. Gaya ng nakasaad sa kasunduan. 4 na taon lang. At kung hindi nila mahal ang isa't isa, palalayain na lang nilang isa't isa. This time baka pwedeng hayaan na natin si Benedict na magdesisyon para sa sarili niya. Ang lahat ay napatingin kay Benedict. Napangisi si Henry. "Then, tell me your nonsense decision, Benedict." Tila wala ng tiwalang sambit ni Henry. Si Benedict ay may payat na pangangatawan at malamig na aura, na para bang wala siyang kinalaman sa madugong alitang ito. Ang mga mata niya ay tumingin ng malalim sa bahagyang lumalaking tiyan ni Shaira. "Just like what you see, higit 3 buwan ng buntis si Shaira. Ang batang to, dugo ng pamilya Silvestre, at kailangan ng disenteng pagkakakilanlan. I filed a divorce application sa amin ni Krisa. Kapag napawalang bisa ng aming kasal, pakakasalan ko si Shaira." Pagkatapos magsalita ng lalaki, sabay na bumuntong hininga ng ginhawa si Sonia at Shaira. Si Henry naman ay galit na galit at gusto nang suntukin ang anak niya hanggang mamatay. "Ikaw talagang bata ka! Seryoso ka ba?" Napailing si Henry. "Napakatanga mo para itapon mo ang asawa mo. Mas pinili mo pa yung kirida. Kung nabubuhay lang si Lolo Herman, tiyak ay wala kang kalalagyan." Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Siya na nga ang malakas at matapang, pero matagal naman na siyang patay. At ginawa na natin ang tungkulin kay Krisa. Inalagaan natin ang kahuli-hulihan nilang apo at binayaran ng lahat ng utang nila kahit kapalit nito ay kasiraan din ng pamilya natin. Sapat na yun, Henry! Sigaw ni Sonia. Nang makita ni Benedict na muling nag-aaway ang mga magulang, ay sumimangot siya. "Nasabi ko nang dapat kong sabihin. Kung gusto niyo mag-away, maghanap kayo ng ibang lugar." Inis niyang sambit. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Henry. "Ikaw na bata ka. Palagi kang mayabang at matigas ang ulo. Wala nang makakapagpabago ng desisyon mo maliban sa iyong nakatatandang kapatid. Kung buhay pa siya baka nakumbinsi ka niya." Biglang bumigat at naging malungkot ang atmosfera. 3 buwan nang nakalipas ang biglaang pagkamatay ni Benji ay nagdala ng matinding dagok sa pamilya nila. "Kung talagang gusto mong pakasalan ng babaeng to, wala akong magagawa. Pero may isang bagay kang kailangang ipangako sa akin. Kung hindi, puputulin ko ng relasyon natin bilang mag-ama." Tumango si Benedict at tila naging interesado ito. "What is it? Tell me, Dad." Tinitigan ni Benedict ang kanyang ama ng walang emosyon. Ang kanyang gwapong mukha ay laging tila tahimik at hindi madaling mabasa. Kaya nahihirapan ang kanyang mga kausap o kaharap na maintindihan kung anong emosyon o nararamdaman niya. "Benedict,
Dapat mong itago ito sa iyong lolo. Mahina ng kanyang puso ngayon at malapit na siyang sumailalim sa heart transplant. Alam mo namang si Chris ang paborito niya at itinuturing niyang sariling apo. Kung malalaman niyang hiniwalayan mo si Krisa para sa isang kirida, siguradong magagalit siya. At baka ikaw pang maging dahilan ng pagkawala niya. Tumango si Benedict. I understand, Dad. Aayusin ko ang tungkol kay Lolo. Titiyakin ko na hindi niya malalaman sa ngayon. Tugon ni Benedict dahil ayaw niya rin naman na mapahamak ang kanyang lolo. He didn't want him to suffer more, lalo pat matanda na ito. Si Shaira naman ay lihim na napapatiimbagang dahil sa sakit magsalita ng daddy ni Benedict. Talagang wagas kong sabihin ito ang salitang, Querida. Hindi naman yata tamang term yun para sa kanya. She will become soon the Madam of Sylvester's Empire at dala niya ang susunod na tagapagmana. Nararapat lang na siya'y galangin ng kahit na sino, hindi ba? We will go now. I will trust you about your lolo. Kung gagawa ka o ang kirida mo ng gulo, natitiyak kong parehas ko kayong palalayasin dito sa villa. Huling banta ni Henry. Nakaramdam ng takot si Shaira. Hindi maaaring mapatalsik siya rito. Bago pa man umalis ang mag-asawa'y kinuha ni Sonia ang kamay ni Shaira. Alagaan mong apo namin. Siya ang magiging kapalit ni Benji. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Dahil ngayon pa lang, itinuturing ka na naming parte ng pamilya. Nakangiting sambit ni Sonia. Lihim na napangiti si Shaira. Naisip niyang mukhang hindi siya mahihirapan dahil meron siyang kakampi sa pamilya ng Silvestre. At ang mismong Great Madam pa. Opo, Tita Sonia. Iingatan ko pong sarili ko para sa anak namin ni Benedict. Tugon ni Shaira. Don't call me Tita. Call me Mommy. Dahil simula ngayon ako nang tatayong ina mo rito sa villa. Sige po, Mommy. Pagpapanggap pa nitong nahihiya. Samantalang si Henry, hindi pa rin tanggap si Shaira. Mananatiling mali sa kanya ang sitwasyon dahil sa ginawa ni Benedict. Para sa kanya, ang mali ay hindi maaaring itama ng isa pang pagkakamali. At ang ginawa namang ito kay Krisa, hindi makatarungan. Kaawa-awang babae, hindi man lang nakaranas ng tunay na pagmamahal mula kay Benedict. Matapos iburo dito sa villa ng 4 na taon, ay itatapon lang na parang basura. Ito ang hindi matanggap ni Henry. How ruthless his son Benedict! Tuluyan nang umalis ang mag-asawa at nagkaroon na ng katahimikan sa loob ng mansyon. Ngunit sa buong araw na yon, si Shaira ay parang nakasakay sa roller coaster. Pabago-bago ang kanyang emosyon pero wala siyang pakialam. Dahil hindi naman mahalaga sa kanyang mag-asawa o kahit pang matandang Silvestre. All she cares about Benedict's decision. Dahil si Benedict ang may pinakamataas na otoridad sa buong pamilyang Silvestre. Pati na rin sa buong city. Ito ang may pinakamaraming kapangyarihan sa mga desisyon. Nang mga oras na yon, nakatayo si Benedict sa tabi ng bintana sa veranda. Nakatingin sa mga lilis na nakatanim sa kanilang hardin. Halos ngayon niya lang napagmasdan ang mga ito ng ganun katagal. Dahil hindi naman siya laging narito sa villa. Ngayon niya lang na-appreciate ang kagandahan ng mga ito. Krisa, lilis. At ngayon lang din niya nalaman na ito pala ang paboritong bulaklak ni Krisa. Unending love. Iyon ang ibig sabihin ng bulaklak kung tungkol sa pag-ibig. Napaisip si Benedict. Ngayon niya lang tila nakilala ang kanyang asawa. Talaga yatang napakasama niya. Ultimo simpleng detalye tungkol kay Krisa, hindi niya alam. Maybe he's the one whose fault ket hindi nag-click ang marriage nila. Ngayon tuloy, tila namimiss niya ang kanyang asawa. Benedict, where are you? Boses yun ni Shaira at nawala siya sa kanyang pag-iisip. I'm here. Bakit? Anong kailangan mo? Formal niyang tanong kay Shaira dahil dalawa lang naman sila ngayon. Lumapit si Shaira kay Benedict at pinunasan nito ang peking luha sa pisngi. Pasensya na. Nagdulot kami ng problema sa iyo ng anak ko. Siguro mas mabuti na umalis na lang kami. Ayoko kasing mag-away-away ang pamilya niyo dahil lang sa akin. Itigil na lang natin ang pagpapanggap, Benedict. Walang mababakas na kahit anong emosyon kay Benedict. Ngayon ba sila aatras kung kailan wala na ang asawa niya? At hinarap na niya ang galit ng daddy niya? Oo,
Nakakaramdam siya ng lungkot ngayon pero hindi yun sapat para sa isang pangakong nais niyang tuparin. We can't back out, Shaira. This is the last wish of my Kuya Benji. Mahal ko si Kuya at mahal ka niya. Ito ang huling hiling niya. Ang bigyan kita ng buo at masayang pamilya. Ayoko namang sirain ang pangako ko sa kanya. Dahil sa akin at sa anak ko. Galit ngayon ang daddy mo sa'yo. Pagpapatuloy ni Shaira. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nasaktan mo rin si Krisa. Nakakonsensya na ako. Tapusin na lang natin to, Benedict. It can't be. Gaya ng sabi ko, may pangako ako kay Kuya Benji. At kahit hindi ko anak ang dinadala mo, laman at dugo pa rin siya ng isang Silvestre. Sagot nito, subalit ang mga salita ay tila walang kabuluhan. Mahirap ang mag-isa, ang maging isang single mom. At hindi ko hahayaan na mahirapan ka dahil natitiyak ko, kung buhay si Kuya Benji, hindi ka rin niya pababayaan. Sa lahat ng sinabi ko, patuloy pa rin sa pag-iyak si Shaira. Ang kanyang luhay nagdudulot sa akin ng higit pang pagkabahala. Alam kong nais niyang maantig ako. Pero sa mga sandaling yon, wala akong magagawa kung hindi ang manatiling malamig at lumayo. At isa pa, hindi alam ni Daddy ang buong kwento. Paliwanag ko. Kaya wag mong dibdibin ang kanyang mga sinabi. Kahit pa masakit yon sa parte mo. And what about Krisa? She's in pain for sure. Natahimik ako ngunit kaagad ding nakabawi. Tungkol kay Krisa, kasal lang kami sa papel. Wala akong nararamdaman para sa kanya. Malamig kong sabi. 4 na taon na kaming kasal pero hindi man lang kami nagkaroon ng relasyon. Kahit wala ka, hihiwalayan ko pa rin siya. Si Krisa, siguradong mahal ka niya, hindi ba? Nagtanong si Shaira. Ang kanyang boses ay naglalaman ng pagnanasa habang nakatingin siya sa akin na parang ako ang sagot sa kanyang mga panalangin. Ngunit sa likod ng mga ngiting yon, alam kong isang manipuladora siya. Hindi ko alam kung anong tunay na intensyon niya ngunit nararamdaman kong mas may malalim na dahilan ang kanyang mga tanong. Hindi rin niya ako mahal. Dagdag ko. Nagiging mas tiyak sa aking posisyon. Kung hindi, dahil kung mahal niya ako, sana una pa lang tumanggi na siyang maghiwalay kami. Lihim na napangiti si Shaira. Sa wakas, nakaramdam ako ng kapayapaan habang sinasabi niya mga bagay na ito. Mukhang totoo ngang mga balibalita. Walang pagmamahalan ng mag-asawang to. At tila sila'y galit sa isa't isa. Ang diborsyo ay usapin na lamang ng panahon. Sambit ni Shaira sa kanyang isipan. She has no taste, Benedict. Ang gwapo mo na. Ang husay mo pa. Pero hindi ka niya mahal? Mabuti na lang pala. Narito ako ngayon sa tabi mo. Ako na ngayon na mag-aalaga sa'yo. Ngumiti siya sa akin na parabang ang mga salita niya nakakapagpawala sa alalahanin ko. No need to take care of me. Mas alagaan mong sarili mo pati na ang baby sa sinapupunan mo. Umiwas ako sa kanya at kinuha ang cellphone ko sa lamesa. I have to go home now dahil gumagabi na rin. Nang marinig yun ni Shaira ay nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha. Ha? Saan ka naman pupunta? Dito ang bahay mo, di ba? Yeah, but I don't sleep here. May kondo ako at doon ako natutulog. Ang sabi kong may kalmang tinig. Ano? Nabigla si Shaira. Ang kanyang mga matay nag-uumapaw ng takot. Tila nawawalan ng kontrol sa kanyang emosyon. Sige na, magpahinga ka na rin. Tuluyan na akong umalis at iniwan ko na siya. Habang si Shaira naman ay umaasa na makakasama niya si Benedict sa isang bubong. Kung sa kondo pala natutulog si Benedict sa loob ng 4 na taon, ay talagang kawawa si Krisa. Wala talagang namumuong pag-ibig sa kanila. Kung tutuusin ay para ng byuda si Krisa. Nakakaawa pala talaga siya. Sambit ni Shaira. At mula sa veranda ay sinilip niya ang kotse ni Benedict na papalayo. But I will not allow that. Hindi ko hahayaan na matulad ako kay Krisa. Kailangan kong gumawa ng paraan para kami ni Benedict ay tuluyang magkatuluyan. Humawak si Shaira sa kanyang tiyan. I'll make sure na isang masayang pamilya ang bubuuin ko, kahit wala na si Benji. Hindi makatulog si Shaira ng gabing yon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang malamig na pag-alis ni Benedict. Hindi ito ang senaryong inaasahan niya. Akala niya sa sandaling tuluyang mawala si Krisa sa eksena
ay magiging kanya na rin si Benedict. Pero nagkamali siya. Hindi siya maaaring manatiling sabit lamang sa buhay ni Benedict. Kailangan niyang maging dahilan ng desisyon nito. Kinabukasan habang tahimik ang buong villa at nagpapahinga si Lolo sa loob ng kanyang silid, tahimik na pumasok si Shaira sa study room. Doon, dahan-dahan niyang inilapag ang isang eleganteng sobre sa ibabaw ng lamesa. It was a wedding invitation. Hindi pa naman to totoo, ngunit sapat na itong magmukhang opisyal. Pangalan niya at ni Benedict, petsa, lugar, at ang apelidang Silvestre na malinaw na nakaukit sa harap. Patawarin mo ko, Benji. Bulong niya habang hawak ang sobre. Pero kailangan kong siguraduhin hindi ako matutulad kay Kriza. Ilang sandali pa, isang kasambahay ang pumasok upang maghatid ng tsaa kay Lolo. Kasabay ang sobre. Ilang sandali pa'y nanginginig na ang kamay ng matanda habang hawak ang imbitasyon. Nanlalabo ang kanyang mga mata hindi dahil sa karamdaman, kung hindi dahil sa galit. Anong ibig sabihin nito? Mariing tanong nito sabay hampas ng sobre sa mesa. Kasalan? Ikakasal si Benedict? Hiwalay na ba sila ni Krisa? At bakit na hindi ko alam? Agad ipinatawag ng matanda si Benedict. Sa kondo ni Benedict, kaliligo niya lang nang tumunog ang kanyang cellphone. Sir Benedict, pinapapunta po kayo agad sa bila. Galit na galit pong lolo niyo. Napapikit si Benedict. Masama ang kutob niya at kaagad na nag-alala, kaya't dali-dali siyang nagpunta. Pagdating niya sa villa, sinalubong siya ng mabigat na katahimikan. Benedict Silvestre! Malakas na sigaw ni Lolo. May kasal ka na palang binabalak? At hindi mo man lang ako kinausap? Hiniwalayan mo ba si Krisa? Sabay hagis nito sa imbitasyon. Nanlaki ang mga mata ni Benedict. Kinuha niyang imbitasyon at doon niya nakita ang nakasulat na pangalan nila ni Shaira. Mariin niyang nilukot ang papel. Who did this? Malamig niyang tanong. Tahimik ang lahat. Mula sa likod, dahan-dahang lumapit si Shaira. Hawak ang kanyang tiyan, luhaan at nanginginig ang boses. Hindi ko naman sinasadya, Benedict. Akala ko kasi kapag nalaman ni Lolo, mas magiging malinaw sa lahat ang magiging direksyon natin bilang isang pamilya. Tumigil ka, Shaira! Malamig niyang putol. Nanlaki ang mata ni Shaira. Ngayon lang siya sinagot ni Benedict ng ganon. This is not right, Shaira. Pinangunahan mong desisyon ko. Paano kung napahamak si Lolo? Pero, Benedict! Enough with your reasons. Tahimik na tumulo ang luha ni Shaira ngunit sa loob-loob niya, kumukulo ang galit. Samantala, si Lolo'y napahawak sa dibdib. Hindi ko tinatanggap ang pakikipaghiwalay mo kay Krisa. Mariin itong sambit. Hindi mo maaaring sirain ang pamilya ng ganito lang, Benedict. Nanigas si Benedict. Pero, Lolo, tawagin mo si Krisa. Papuntahin mo siya rito ngayon din. Galit na sigaw ng matanda bago ito tumalikod at humiga. Walang nagawa si Benedict kung hindi sundin ang utos ng kanyang lolo. Nang marinig naman ni Krisa ang nangyari ay kaagad siyang bumisita sa matanda. Nakaupo ang matanda sa kanyang kama hawak ang rosaryo. Habang si Krisa, nakatayo sa harap niya. Matatag, ngunit nangingilid ang luha. Lolo, hindi ko na po kayang ipagpatuloy pa. Mahinahon ngunit puno ng sakit na sambit ni Krisa. Ayoko pong maging dahilan ng paglala ng kalagayan niyo. Hindi. Mariing sagot ng matanda. Agad na pahawak sa dibdib. Hindi ako papayag. Asawa ka ni Benedict. Ang kasal ay hindi laruan na pwedeng basta-bastang tatapusin lamang. Lolo, please. Lumuhod si Benedict sa harapan ng matanda. Masasaktan lang po tayong lahat. Lalo na kayo. Ayokong umabot sa puntong... Tumigil ka, Benedict! Hingal na ang matanda. Kung aalis si Krisa sa buhay mo, parang pinatay mo na rin ako. Nanlaki ang mata ni Krisa. Dali-dali siyang tumayo at inalalayan ng matanda. Lolo, huwag naman po kayong magsalita ng ganyan, oh. Pakiusap. Nanginginig ang boses niya.
Matagal na tumitig ang matanda sa kanya, bakas ang galit at pag-aalala. Hindi ko tatanggapin ang paghihiwalay ninyong dalawa. Madiin itong sambit. Hanggat buhay ako. Wala nang nasabi pa si Krisa. Yumuko na lamang siya bilang paggalang bago dahan-dahang lumabas ng silid at naiwan doon si Benedict. Pagkasara ng pinto, saka lamang tuluyang bumigay ang luha ni Krisa. Ngunit bago pa man siya makalayo, ay narinig na naman niya ang nakakairitang boses ni Shaira. Talagang magaling ka, no? Napahinto siya. Nakaharang sa daan si Shaira. Nakapulupot ang mga kamay sa dibdib at may mapanuyang ngiti sa labi. Ginagamitan mo na naman ang pagiging mabait mo para maawa sa iyong mga tao. Patuloy nito. Hanggang ngayon, kapit na kapit ka pa rin sa apelidong Silvestre. Umalis ka sa harap ko, Shaira. Malamig ngunit nanginginig na tugon ni Krisa. Ayoko makipagtalo. Takot ka? Lumapit si Shaira. O baka nasasaktan ka lang dahil kahit na anong pilit mo, ako pa rin ang pipiliin ni Benedict. Hindi mo alam ang pinagsasasabi mo? Sagot ni Krisa. Pilit pinakakalmang sarili. Ngumisi si Shaira at sa isang iglap, bigla itong natumba. Aray! Bigla itong umatras at sinadyang ibinagsak ang sarili sa sahig. Ah! Krisa, bakit mo ako tinulak? Nanlaki ang mata ni Krisa. Ano? Hindi kita... Anong nangyayari dito? Sabay na napatigil ang dalawa. Naroroon sila Henry at Sonia. Ang mga magulang ni Benedict nakapapasok lamang sa hallway at eksaktong eksena ng pagkakatumba ni Shaira at ang nakatayong si Krisa sa harap niya ang kanilang nasilayan. Shaira! Sigaw ni Sonia. Agad lumapit at inalalayan to. Santissima! Ano nangyari? Buntis ka pa naman. Hindi ko po sinasadya. Umiiyak na sambit ni Shaira. Gusto ko lang naman po sana kausapin si Krisa pero bigla na lang po niya akong tinulak. Hindi totoo yan. Mariing depensa ni Krisa. Hindi ko nga siya hinawakan eh. Malamig na tumingin si Henry kay Krisa. Hindi ko inaasahang gagawa ka ng ganito. Mabigat nitong sambit. Kung may nangyari sa bata, wala akong ginawa sa kanya, maniwala po kayo. Nanginginig ang labi ni Krisa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, lihim nang ngumiti si Shaira habang nakayuko. Isang ngiting puno ng tagumpay. Samantalay narinig ni Benedict ang pagtatalo mula sa labas ng silid ng lolo niya. Mabutit mahina ng pandinig ng kanyang lolo at bukod tanging siya lang nakarinig ng sigawan. Anong nangyayari? Mariin niyang tanong paglabas niya. Agad siyang lumapit kay Krisa. Okay ka lang ba? Bulong niya. Bakas ang pag-aalala sa mga mata. Bago pa man makapagsalita si Krisa ay sumabat na si Shaira. Hawak ang tiyan at tila ba nahihirapan. Benedict! Umiiyak niyang sambit. Si Krisa, itinulak niya ako. Muntik na ang anak natin. Tumigil ka. Malamig na putol ni Benedict. Nanigas si Shaira. Hindi galit ang mukha ni Benedict, kundi kalmado lang. Kilala ko si Krisa. Dagdag niya. Hindi niya gawain ang manakit sa kung sino. Anak, nakita namin. Sisimulang sabi ni Sonia. Nakita niyo lang ang huling eksena. Sagot ni Benedict. Pero hindi niyo alam ang nangyari bago yun. Luis, i-review mo nga ang CCTV. Sigaw ni Benedict. Nanlaki ang mata ni Shaira. Benedict, wag na. Baka ma-stress lang si Lolo. Mas lalo siyang mai-stress kung magsisinungaling ka. Malamig niyang tugon. Ilang sandali pa'y pinanood nilang lahat ang footage sa malaking monitor sa study room. Kitang-kita roon na si Shaira na humarang kay Krisa. Si Shaira na lumalapit ng may mapanuyang ngiti. At ang sandaling kusang ibinagsak nito ang sarili sa sahig. Walang kahit na anong nangyaring pagtulak. Natahimik naman ang buong silid. Napaupo si Sonia hawak ang dibdib. Diyos ko! Si Henry, mariing napahigpit ang kamao. Magpaliwanag ka. Mababa at mabigat na sambit ni Benedict.
Nakatingin kay Shaira. Namumutlat at nanginginig ang labi. Ako lang naman. Humikbi siya. Gusto ko lang namang protektahan ang anak ko. Sa pamamagitan ng pagsisinungaling? Putol ni Benedict. Sa pamamagitan ng paninira sa asawa ko? Napatigil siya saka humarap kay Kriza. Pasensya ka na. Mahina niyang sabi. Hindi kita pinrotektahan agad. Tumulo ang luha ni Kriza ngunit hindi siya nagsalita. Lumingon si Benedict kay Shaira. Mula ngayon, mariin niyang sambit. Wala ka ng karapatang manatili sa villa. Benedict! Sigaw ni Shaira. Hindi mo pwedeng gawin to. Anak mong dinadala ko. Then you should have take care of yourself. Dahil ikaw ang gumagawa ng ikakapahamak mo. Balik sigaw ni Benedict. Sa loob ng kwarto ay rinig naman ng lahat ng matandang sigawan. Salamat. Mahinang sambit nito. Salamat at nasa tamang pag-iisip pa rin si Benedict. Kasalukuyang tahimik ang rooftop ng villa. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang magulong araw, si Benedict at Chris ay magkatabing nakatayo. Kapwang nakatingin sa madilim na langit. Ang malamig na hangin ay tila sumasalamin sa bigat ng kanilang mga damdamin. Kriza, unang nagsalita si Benedict sa mabigat na tinig. Pasensya ka na sa lahat. Hindi kita naprotektahan. Hinayaan kong masaktan ka. At madamay sa gulong hindi naman dapat sa'yo. Tahimik na nakikinig si Kriza. Wala siyang galit sa mga mata. Pagod lang. Matagal na akong nasaktan, Benedict. Mahinahon niyang tugon. Pero mas masakit ang nalaman na hindi mo man lang sinabi sa akin ang totoo. Naniloko mo ko. Napayuko si Benedict. Matagal bago siya muling nagsalita. Kailangan ko na talagang umamin. Sabi niya. Hindi ako ang ama ng dinadala ni Shaira. Napatingin agad si Kriza sa kanya. Kung hindi ikaw, sino? Mariin niyang tanong. Si Benji. Sagot ni Benedict. Halos pabulong. Ang kapatid kong namatay. Nanlaki ang mga mata ni Kriza. Ano? Bago namatay si Benji, iniwan niya sa akin ang huling-hiling niya. Naalagaan ko si Shaira at ang bata. Yun ang dahilan kung bakit ako nagtiis. Nagsinungaling. At hinayaan na maging magulo ang lahat. Napahawak si Kriza sa dibdib niya. Halatang gulat na gulat siya. Kung ganoon, dahan-dahan niyang sambit. Kailangan ko na ring umamin. Lumingon si Benedict sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Kriza. Tila pinag-iipon ng sarili. May pinaiimbestigahan akong lalaki. Wika niya. Isang magsasaka. Nakatira sa isang liblib na lugar sa probinsya. Isang magsasaka? Kunot noong ulit ni Benedict. Tumango si Kriza. Una ko siyang napansin dahil sa isang lumang report. Pareho ng height, build, at huminto siya sandali. Parehong-pareho ng galaw ni Benji. Nanigas si Benedict. Kriza, maingat niyang sabi. Patay na si Kuya Benji. Nasa harap ko siya nang mamatay. Yun ngang nakapagtataka eh. Mariing sagot ni Kriza. Wala namang bangkay na inilabas sa ospital. Walang opisyal na death certificate na permado ng attending physician. At ang balang, hindi ito tumama sa pusong bahagi kung saan ka tinamaan dapat. Parang tinamaan ng kidlat si Benedict. Sa madaling salita, pagpapatuloy ni Kriza. May posibilidad na hindi totoong namatay si Benji. Nanahimik si Benedict. Bumalik sa isip niya ang gabing yun. Kung buhay si Benji, mahina niyang sambit. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Dugtong ni Kriza. At mas may malalim na dahilan kung bakit kailangang paniwalain kayong patay na siya. Napagdesisyon na nilang magtungo sa probinsya. Mahabang biyahe ang tinahak nila Benedict at Kriza patungo sa probinsyang tinutukoy ng imbestigasyon. Habang papalayo sila sa lungsod, unti-unting napalitan ng lunti ang tanawin ng matatayog na gusali. Parang paalala ng isang buhay na payapa at malayo sa kapangyarihan ng pangalang Silvestre.
Kung sakaling tama tayo, sambit ni Benedict habang nakatingin sa bintana. Ayokong umasa. Hindi tayo nagkakamali. Tiyak na sagot ni Kriza. Nararamdaman ko. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng ingay ng mga tao. Tawanan, kwentuhan, at ang tunog ng araro sa lupa. Sa gitna ng isang malawak na sakahan ay may lalaking abala sa pagtatanim. May takip ang kalahati ng mukha nito, kupas na tela at sombrero. Ngunit ang tindig at galaw ng katawan ay pamilyar. Napahinto si Benedict. Kriza. Halos hindi makalabas ang boses niya. Siya yun. Lumapit sila. Ang lalaki ay masayang nakikihalubilo sa mga magsasaka. Tumatawa, parang walang bakas ng bigat na dala ng apelidong minsang kanya ring kinarga. Kuya. Nang marinig ang tinig na yun, napahinto ang lalaki. Dahan-dahan siyang humarap. At sa sandaling yun, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nanlaki ang mata ng lalaki. Kita sa kabila ng sunog at pilat sa mukha ang pagkabigla. Benedict? Mahinang sambit nito. Natahimik ang lahat at lumayo ang mga tao sa paligid. Ramdam ang bigat ng sandali. Bubuhay ka! Nanginginig na wika ni Benedict. Buhay ka! Habang inilibing ka na namin! Napabuntong hiningang lalaki at dahan-dahang inalis ang takip sa mukha. Nasunog ang mukha ko sa aksidente. Matapat niyang sagot. Pero hindi ako namatay. Bakit? Mariing tanong ni Kriza. Bakit mo kami niloko? Napayuko ang lalaki. Dahil ayoko na, sagot niya. Ayoko nang maging si Benji Silvestre. Tumitig siya sa malawak na bukirin. Lumaki akong mayaman. May pangalan, may obligasyon. Lahat ng kilos ko binabantayan. Lahat ng desisyon dinidikta. Ngumiti siya. Isang ngiting may kapayapaan. Dito, malaya ako. Walang naghihintay ng mana. Walang inaasahang maging perpekto ako. Lumapit si Benedict. Ang galit at sakit ay naghahalo. Alam mo bang ginawa mo? Mariin niyang sabi. Nagulo mo ang buhay ko. Pinangako ko sa harap ng labi mo ang mga bagay na hindi dapat akin. Alam ko yun. Mahina ang tinig ni Benji. At iyon ang kasalanan ko. Tumingin siya kay Kriza. Si Shaira, hindi niya alam. Dagdag niya. Akala niya patay na ako. Ang bata, anak ko talaga. Nanahimik si Kriza. Kung ganoon, malamig niyang sabi. Kailangan mo nang bumalik. Umiling si Benji. Hindi. Benji, giit ni Benedict. Si Lolo. Mas mabuti nang isipin niyang patay na ako kaysa makita kong buhay, pero hindi siyang pinili. Huminga ng malalim si Benji. Ginusto kong takasan ang buhay na inukit para sa akin. Wika niya. Ginusto kong maging malaya, kahit kapalit nito ay ang mawala sa lahat. Tahimik na tumulo ang luha ni Benedict. Pero hindi mo naman pwedeng takasan ng responsibilidad. Mariing sabi ni Kriza. May mga buhay kang sinira. At oras na para itama mo naman yung mga yun. Tumingin si Benji sa bukirin at sa mga taong itinuring siyang isa sa kanila. Alam niyang sa sandaling umalis siya rito, hindi na siya kailanman magiging malaya muli. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat. Isang pamilyar na boses ang nagsalita. Parang biglang tumigil ang mundo nila. Sabay-sabay na napalingon sila Benedict, Kriza at Benji sa likuran. Naroroon ang matanda't nakatayo at nakasandal sa tungkod. Ngunit matatag ang tindig. Sa magkabilang gilid niya ay naroroon ang mga magulang ni Benedict. Kapwang may luha sa mga mata. Hindi galit kung hindi pananabik. Lolo, natigilan si Benedict. Nang magtagpo ang mga mata ng matanda at ni Benji, walang galit na bumungad, kung hindi matinding sakit at pangungulila. Buhay ka pala. Nanginginig na sambit ng matanda. Habang araw-araw kitang inaalaya ng dasal bilang isang patay. Hindi na napigilan ni Benji ang sarili. Lumuhod siya sa harapan ng lolo niya.
Patawad! Patawad po, Lolo! Basag ang tinig nitong sambit. Ako hong may kasalanan ng lahat. Ngunit bago pa man siya tuluyang makayuko, agad siyang niyakap ng kanyang mga magulang. Miss na miss ka na namin, anak ko. Umiiyak na sabi ng ina nila. Mahigpit siyang yakap. Hindi mahalaga kung anong anyo mo ngayon. Anak ka pa rin namin. Buhay ka. Yun lamang ang mahalaga. Dugtong ng ama nila na pinipigilan ng luha. Tuluyan nang bumigay si Benji. Akala ko, mas magiging masaya kayo kung wala ako. Pag-amin niya. Hindi ko alam na mas masasaktan ko pala kayo. Lumapit si Lolo. Mabagal ngunit matatag. Inabot niya ang mukha ni Benji. Kahit ang bahaging may bakas ng peklat. Ang kalayaan, hindi tinatakasan ng pamilya. Hinahanap to kasama sila. Natahimik ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, huminga ng malalim ang ama ni Benedict at tumingin sa kanilang lahat. May kailangan din kayong malaman. Seryoso nitong sabi. Si Shaira, umamin na. Napatingin agad si Benedict. Umamin sa ano? Na hindi mo rin pala anak ang dinadala niya. Mariing sagot ng ama nila. Sinubukan niyang manipulahin ng lahat. Ang pamilya, ang sitwasyon, ang damdamin ninyo. Nanigas si Benji. Kaya matapos ang lahat, pagpapatuloy ng ina nila. Pinalayas na namin siya. Wala na siyang karapatan sa pangalang Silvestre. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Lumingon si Benedict kay Benji. Ibig sabihin, walang batang kailangang panindigan. Napapikit si Benji sa kadahang-dahang tumango. Kaya Benedict at Krisa, hindi nyo kailangang maghiwalay. Madiin ngunit may lambing ang tinig ni Lolo, habang sali-salitang tinitingnan ng dalawa. Bahagya pa siyang napahawak sa tungkod, ngunit malinaw ang determinasyon sa kanyang mga mata. Ipagpatuloy nyo ang inyong relasyon, dagdag pa niya. At umamin na kasi kayo sa isa't isa. Napatingin si Benedict kay Krisa. Pareho silang natigilan na parang nahubaran ng maskara sa iisang iglap. Lolo, mahina ang boses ni Krisa. Bahagyang namula. Hindi po ganun kasimpleng. Simple lamang iyan. Putol ng matanda. Kayo lamang naman ang nagpapakomplikado. Napakamot sa batok si Benedict. Halatang naiilang. Lolo, marami po kasing nangyaring. Eksakto! Sabat muli ni Lolo. At sa dami ng nangyari, buhay pa rin kayo. Ibig sabihin may pagkakataon pa. Lumapit ang ina ni Benedict at hinawakan ang kamay ni Krisa. Anak, patawarin mo ko. Mahinahon niyang sabi. Matagal ka ng parte ng pamilya eh. Hindi mo kailangang mag-alinlangan. Natahimik si Krisa at nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Si Benedict naman ay huminga ng malalim, saka humarap sa kanya. Krisa, patawad. Seryoso niyang sambit. Lahat ng desisyong ginawa ko, mali. Pero isa lang ang sigurado ko. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata nito. Mahal kita noon pa man. At kahit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ikaw pa rin ang pinipili ko. Nanlaki ang mata ni Krisa. Halos isang patak ng luha ang kumawala. Akala ko, wala kang paki sa akin. Pabulong niyang sagot. Palagi mo akong tinutulak palayo para protektahan ng iba. Hindi na. Mariing sagot ni Benedict. Pagod na akong itanggi pa. Napangiti si Lolo sabay bahagyang pag-ubo. O ayan, reklamo niya. Kailangan ko pang ma-stress para lang umaming kayo eh. Nagtawa na ng lahat. Isang magaang natawa matapos ang mahabang unos. Lumapit si Benedict at marahang hinawakan ang kamay ni Krisa. Kung papayag ka, mahina niyang sabi. Gusto kong magsimula ulit. This time dahil mahal kita at hindi dahil sa kasunduan ng ating mga lolo.
Tumango si Kriza. Luhaan ngunit nakangiti. Papayag ako, sagot niya. Basta sabay nating haharapin ang lahat. At si Lolo, sa wakas ay nakangiti na ng payapa. Ay, salamat naman! Sabay tawa ni Lolo, sabay tapik sa tungkod. Naiinip na kasi akong magkaapo. Sabay-sabay na nagtawanan ng lahat. Nawala ang bigat ng nakaraan. Napalitan ng saya at pag-asa. Ngunit biglang napahinto si Krisa. Napahawak siya sa bibig, tila nahihilo. Mabilis niyang tinakpan ang bibig at napasandal kay Benedict. Krisa? Gulat na tawag ni Benedict. Agad siyang inalalayan. Okay ka lang ba? Hindi ko alam eh. Mahina niyang sagot. Parang nasusuka ko. Nagkatinginan ng lahat. Ang ina ni Benedict ay biglang napangiti. Isang ngiting pamilyar at puno ng kahulugan. Benedict? Mahinahon ngunit may halong kilig niyang sabi. Kailan pa huling na-delay si Kriza? Nanlaki ang mata ni Kriza. Mama! Delay? Sabay tanong ni Benedict na halatang nabigla. Tumango ang ina niya. Kailan bang huling buwan ng dalaw niya? At kanina pa siyang namumutla. Ganyan din kasi ako noong nagdadalang tao ako sa inyo. Parang tinamaan ng kidlat. Dahan-dahan siyang huminga sa katumango. Hindi ko pa sigurado. Amin niya. Pero oo, may posibilidad. Biglang napaupo si Lolo habang hawak ang dibdib. Ngunit hindi dahil sa sakit kung hindi dahil sa kagalakan. Sandali! Sabik niyang sabi. Huwag muna kayong mag-ingay. Baka naman maudlot. Muling nagtawanan ng lahat. Si Benedict ay tuluyang napangiti. Hindi mapigilan ng saya. Hinawakan niyang kamay ni Krisa ng mahigpit. Kung totoo man to, pangako ko, hindi ko nahahayaang mag-isa ka. Malambing na sambit ni Benedict. Humilig si Krisa sa balikat niya. At kung hindi man, masaya pa rin ako. Dahil sa wakas, totoo nang nararamdaman natin para sa isa't isa. At sa pagkakataong ito, hindi na sila pinag-isa sa kasinungalingan, kung hindi sa pag-ibig at katotohanan. Ang pag-ibig na pinilit ay nagdudulot ng sakit, ngunit ang pag-ibig na pinili ay nagbibigay ng kapayapaan. Hindi sapat ang obligasyon. Kailangan ng katapatan at respeto. Wakas.